Hindi lahat ng nakikita mo ay tao dahil yung iba ay multo na nagpapanggap na tao. Ako si Jessica. Nais ko lang ibahagi ang isang karanasan ko noong nakaraang taon sa isang ospital dito sa Unisan. Hanggang ngayon, nanlalamig pa rin ako kapag naaalala ko. Sisimulan ko ang aking kwento kung saan pina-duty ako noon sa 3rd floor ng ospital. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Aakalain mo na parang patay na ang buong ospital dahil sa katahimikan. Karamihan ng pasyente ay mahimbing na natutulog. Bandang 2:00 na madaling araw, habang nag-iikot ako, napansin ko sa logbook na may bagong admit sa room 666, si Ma'am Christina. 66 na taong gulang na may stage 4 cancer. Nagulat ako dahil wala man lang nagsabi sa akin na may bagong pasyente. Kinuha ko na lang ang chart at dumiretso sa room 666. Pagbukas ko ng pinto, madilim ang loob, kung saan mapapansin mo na lang ang tanging mahinang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Nakita ko ang pasyente na nakahiga sa kama, nakatalikod sa pinto, nakaharap sa bintana. Kalbo ang ulo, payat na payat, parang buto na lang at balat. Lumapit ako para i-check ang vitals niya. Tahimik lang siya. Akala ko nga tulog lang eh. Nang inilapit ko ang kamay ko sa kanyang braso, bigla siyang nagsalita ng mahina. "Miss, huwag kang maingay. Ayokong magising sila." Napatigil ako dahil ramdam ko ang lamig sa likod ko. Tinanong ko siya, "Sino po ang ayaw niyong magising, ma'am?" "Huwag na. Basta tahimik lang tayo." Sagot niya kahit mahina na ang boses pero puno ng takot. Hindi na ako nagtanong pa. Mabilis kong tinapos ang pag-check at lumabas na ako. Pagbalik ko sa nurse station, kinabahan na ako bigla. Tinanong ko si Ate Josie, ang ka-duty ko, kung anong oras na admit si Ma'am Christina. Nagulat si Ate Josie. "Ano? Walang pasyente sa room 666. Matagal nang sarado yung kwartong yan. 2 taon na nakakalipas." Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Ipinakita ko sa kanya ang chart upang patunayan na hindi ako nag-iimbento lang. Kinumbinsi ko rin siya na sumama sa akin upang tingnan ang kwarto. At laking gulat ko nang makita na nakasarado nga ang pinto. Nakipagtalo pa ako kay Ate Josie na merong tao sa loob, kaya kaagad niyang kinuha ang susi at binuksan. At pagbukas ng kwarto, bumungad sa akin ang walang kama, walang pasyente, walang ilaw na nakabukas, walang kahit ano. Parang matagal nang abandonado ang kwarto. Mabaho ang hangin at puno ng alikabok. Napatulala na lang ako, mga idol, dahil sa nakita ko. Habang tulala, biglang pumasok sa isipan ko ang logbook, kaya kagad ko itong chinek at pagtingin ko, wala ni isang record tungkol kay Christina. Dahil hindi ako makapaniwala sa nakita ko, tinawagan ko ang maintenance at sabi nila matagal nang hindi ginagamit ang room 666 dahil may isang pasyente raw na namatay doon. Idol, matapos kong malaman ang lahat, nagdulot yun sa akin ng matinding trauma. At pagkatapos ng 1 taon, unti-unti kong napaglabanan ang takot na naidulot nito sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking liham, mga idol.